Yo, what's up sa inyo mga ka-Trails? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, explain ko lang sa inyo ano nga ba ang mga best cleaners, equipments at mga isda na napakaganda gamitin para hindi na tayo maglinis or para mapadali ang paglinis natin sa mga aquarium natin. So, mapapansin nyo sa mga aquarium ko guys, madilaw. So, hindi porket na madilaw yan guys, ay madumi na yan. Okay? So, kaya sila nagiging madilaw kasi syempre sa sobrang stock ng tubig. Yan. Papasin nyo dito guys, bagong lagay lang natin to. Pero ang ginawa kasi natin dito, kaya naging ang kulay niyan, kumuha tayo dito ng tubig na kalahati, tapos kumuha tayo ng bagong tubig. So para mas mapabilis yung pag-cycle ng tubig natin, yun yung ating ginawa. So ano nga ba ang equipments na mabilis magpalinis ng aquarium? So marami kasing nililinis sa loob ng aquarium. Meron tayo yung dumi sa ilalim, for example yan, at meron din tayo yung sa glass. Kasi nyo guys, may mga lumot. Yan. So yung mga lumot na yan guys, pag sa isda, pwedeng kumain dyan yung mga janterfish. Ipapakita ko sa inyo, baba camera ko. So ayan guys, ang ating masipag na janterfish. Sila ang kakain ng mga malumot-lumot dito. So, pag-usapan natin, paano nga ba nagkakalumot ang aquarium? So, nagkakalumot lang yan kapag binubuksan natin ang ilaw natin ng more than 8 hours per day. So kung binubuksan daw natin ang ilaw natin ng 8 oras sa loob ng isang araw. At ginagawa natin yun ng araw-araw. Kaya doon nagkakaroon ng algae bloom. Pag sinabi natin algae bloom, dadami yung lumot. Biglang sibol ang mga lumot. So pwede kayong gumamit ng ito. So kakadating lang nito guys. At hindi ko na to gagamitin para ma-demonstrate sa inyo. Kasi meron na tayo nito. Hindi ko lang makita kasi sayang naman kung gagamitin ko dahil meron pa naman ako. Pero yung mga ganito guys, magnetic brush. Yan. Pag gumamit ka ng magnetic brush, napaka-effective din yan. So paano ba nag-work yan? So dalawang magnet, may isa sa loob, may isa sa labas. So pag magnet yan, syempre, pag nagkadikit yan, ganyan yan dito guys. Ganyan. So, pwede mo siyang linisin. So, ganun yung magnetic brush. Pwede rin kayo gumamit ng Pleco. Pwede rin kayo gumamit ng Corridoras. Sa mga bottom dwellers yan. So, kung mapapasin nyo yung mga aquarium ko, madidilaw, pero yung tubig, hindi siya malabo. Kita nyo guys? Ayan, kita nyo guys. Hindi yan malabo guys. Hindi siya cloudy, maliban lang dito. So kung mapapasin nyo guys sa last video natin, nilaksan ko na yung water pump. Dito na ako, sumali ito, tatanggalin na lang natin to. Or itatago ko, baka sakaling magawa natin yan. So kinonect ko na lang siya dito. At malakas yung kanyang buga. At nakalimutan ko pala lagyan niya ng controller. So lalagyan natin siya ng controller. Bakit? Kasi napaka-importante na lalagyan mo siya ng controller para hindi lang dito lalabas yung hangin. Mag-i-spread siya sa lahat ng nakakonekta sa kanya. Kung mapapansin nyo, dahil sa sobrang lakas ng hangin ito, hinihigop niya lahat ng hangin at ito ay wala nang malabas dito. So pag ito, nilagyan natin ng controller, papakita ko sa inyo, wait lang. Pag nilagyan natin ito ng controller, mas may spread yung hangin. So okay guys, lagay ko lang. So ayun guys, lagyan natin siya ng controller, mas humina yung kanyang buga. At ayun guys, mapapansin nyo, clear din to. Pero syempre, yung mga nasa baba, yan, sinasay po natin yung mga dumi sa baba. So kasi yung gamit natin na filter is sponge filter. So lahat ng particles, lahat ng dumi,
sinasak niya, okay? Sinasuction, hinihigop niya para magpunta lang sa sponge at dun lang maipon lahat ng dumi. Okay. So, ang problema dyan, once na nag-brown out ng matagal, yung mga dumi sa sponge, syempre babaksak yan kasi nga, na ano na eh, especially yung mga nasa labas. Kasi minsan yung dumi papasok sa loob ng sponge. Pero syempre pag medyo puno na yun, nasa labas lang yung dumi, syempre babaksak yan. Tapos pag medyo tumagal yung brown out, talagang nagkakaroon tayo ng ammonia spike dahil syempre nabibuild up yung ammonia, no? So dito, pwede mong gawin dito, sinasipon lang yan. Yan. Kasi guys, ba yan? Humina. Tapos dito naman sa baba, meron na siyang bula. So yeah, kung mapapansin nyo guys, puro tayo sponge filter. So ayan, nasabi ko na sa inyo yung mga pwedeng panglinis. Sa mga glass pa lang yon. Tapos kung sa loob mismo yun nga, gamit kayo sponge filter. O kaya pwede kayo gumamit ng top filter. Pwede kayo gumamit ng sump. So pag sa sump guys, talagang malinis. Yan. Ilalim. Sobrang linis. So bakit nga ba? Ba't nga ba ganun nagyayari? Kasi guys, syempre pag sa sump, may water movement. Babagsak dito. Higupin dito. Sa cycle ulit. Minsan may naglalagay dyan ng wave maker. Kung hindi nyo alam yung wave maker guys, yun yung para magkaroon ngayon ng current na tubig, sa tubig. So ito naman. Yan, sponge filter lang yun guys, tatlong sponge filter. Siyempre may dumi sa ilalim kasi wala namang circulation yan. At itong top filter natin masyadong maliit. Tapos dito naman sa taas, ayan. Yan ang kanyang itsura. So, malalagyan sila ng kasama at mukhang stable naman ang tubig dito. Okay? So, baka okay na to. Ito naman, okay na muna ang tubig na to. Ano? Otay-otay natin dadagdagan. So, iniintay ko lang yung isda ko na mga... Basta, ano ko na lang kagay, susurprise ko na pag namatay yung mga isda. Tapos dito, ito naman yung ating mga glow tetra. Pakain natin sila kung active na ba nga ang ating mga glow tetra. So, galing to sa sakit guys. Nabawasan tayo ng almost 50% at mukhang okay naman sila ngayon. So, sa magtatanong, inner parasite ang sakit nila, ang ginawa ko lang ay heater, set natin sa 28, and then maglagay tayo ng rock salt, madami. So, ayan. Papansin nyo guys, madilaw lang yung tubig natin pero clear na clear yan. Ito, medyo malabo talaga to. Medyo may pagka-cloudy siya. Kasi medyo marami tayong isda dito. At malalaking isda natin. Meron tayong monster fish dito ng mga Oscar. Meron tayo dito ng mga pako, red belly pako, and tinfoil barb. Dito naman, yan, clear din to. Kahit na malalaki sila, so ito guys, ipapatas ko lang, ayusin ko lang ito saglit. I mean, lalagay ko lang dito yung mga available natin dahil nandito pa sa labas. Hindi ko pa nakasikaso. Yan. Tapos dito naman guys, sa mga tubs, plants lang, tsaka filter na rin. Ayan. Para mas ma-clear yung tubig. So yan lang guys ang aking ginagawa. Ganito, dati marami yung ganito. Pero mas effective talaga si jantarfish. Mas effective yan guys. Bumili kayo ng jantarfish. Mas maganda yung maliliit lang. Huwag na kayo bumili ng napakalaki. Okay na ito yung mga cute size. Cute size. Tsaka, sa jantarfish guys, kung gusto siya maging effective, huwag yung masyadong bibigyan ng napakaraming pagkain para sila yung kakain ng lumot. Kasi once na nabusog yan, hindi yan maglilinis, hindi siya magiging efficient. Okay? So, kung magpapakain kayo, yung kasya lang sa mga isda nyo. I mean, consider naman siyang isda nyo, syempre, kung isda rin niya. Pero, gets nyo naman yung point ko na sila lang pakainin nyo. Sila, hayaan nyo na sila kasi nga, magkakaroon naman yan ng
pagkain. Yun nga, yung mga lumot. Pero syempre, depende pa rin yan sa senaryo. Kung wala naman kayong lumot, edi isama niyo siya sa pagpapakain para mabuhay din. So, yun lang guys. Quick update lang, para magkaroon lang ng dagdag na kaalaman. Konting tips lang kung paano ba maglinis, mga ginagamit sa panglilinis, o kaya anong mga isda ang pwedeng bilhin para mas males yung asikaso natin sa ating mga isda. So, yun lang guys. Ito magtatapos ng video to. At galing pa ako sa farm. Nagtanim ako. So, mamaya ulit akong 5:30 na umaga pupunta doon para sulit na sulit ang ating mga ginagawa. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Wait lang guys. Titignan ko lang pala yung mga shoutout natin. Wait lang. Guys, shoutout kay ako si Kentoy Vlog 0711. So, maraming salamat bro sa pag-comment at sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. At saka syempre kay Clifford Angelo 6624. So si Sir Clifford siya ang pang 5,540 kong 4th subscriber. So ayan, ay nagpatay. So shout out kay PJs 03. So yan. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa pag-comment at sa pagsubaybay dito sa ating munting vlog. At I'll do my best para nag-release ko. So I'll do my best para makapag-upload na tayo ng napakaraming videos as much as possible yung medyo informative para syempre may nakukuha rin kayong kaalaman pag nanonood kayo sa aking video. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. So maraming salamat. Babush, happy fish keeping sa inyo guys. Keep safe and God bless. Bye.